Part 30, Cassandra. Mainit na pagtanggap sa inyong lahat, mga giliw kong tagapakinig. Humingi po ako ng pasensya dahil natagalan tayo sa update pero ngayon, maitutuloy na talaga natin ang ating kwento. Handa na ba kayo sa mas tubitinding kabanata ng buhay ni Cassandra? Alam nyo, sa mundo ng fashion, hindi lang ang mga tela ang matalas. Minsan pati ang mga tingin at salitaan. Ngayong gabi gaganapin na ang pinakahintay na runway show. Ito ang pagkakataon ni Cassandra para patunayan ang kanyang galing. Pero gaya ng alam natin, hindi mawawala ang mga aninong pilit humihila sa kanya pabalik sa nakaraan. May mga taong akala mo kakampi mo pero may tinatago palang plano. May mga ngiting tila ng aasar at may mga humihingi ng tawad sa paraang huli na. Mapapanatili kaya ni Cassandra ang kanyang poise, kung mismo ang kanyang sining na ang pagdidiskitahan? At sa gitna ng selebrasyon, bakit parang mas masikip ang loob ng sasakyan kaysa sa backstage? Tatlong tao, magkakaibang agenda pero iisang destinasyon. Sinong mananatiling nakatayo at sino ang tuluyang matatapilok sa sarili nilang laro? Huwag kukurap dahil magsisimula na tayo. Tinuon ko ang oras ko para sa preparation sa paparating na runway show dito. Maayos namang kasama at katrabaho ang mga nasa design studio. Lahat ng mga gusto ko nasusunod naman nila at kung may ideya sila, sinasabi rin nila sa akin. Nagkakasundo kaming lahat. Inayos na sa mga manaki ng mga natapos ng gown. Next time, meeting naman kasama ng mga magiging model. Nang makalabas ako ng design studio, bumalik na muna ako sa office ko para makapagpahinga. Hinilot ko ang sentido ko nang pumintig ito. Come in! Sagot ko nang bumukas ito. Pumasok naman si Mommy Dahlia. Ayoko na sanang tawagin pa silang Mommy at Daddy dahil ex-husband ko na lang si Garrett pero ayaw naman nilang pumayag. Gusto pa rin nilang gano'n ang itawag ko sa kanila. Kamusta ka? Mukhang hell week para sa inyo ang linggong ito ah. Magpahinga ka naman. Di naman siguro rush lahat ng yon lalo na't may 2 linggo pa naman bagong runway. Aniya. Mom, first time ng company sumali ng runway show, hindi ba? Hindi po madali ang mag-ready. Kahit na 2 linggo pa bago ang runway, mas mabuting 1 linggo bago ang runway nakaready ng lahat para nakapagpahinga na kami. Ayokong kumilos kapag rush hour na. Di maganda ang kalalabasan ng mga gown. Pagpapaliwanag ko sa kanya na ikinatango niya naman. 1 taon ka lang nawala, pero ang laki na ng pinagbago mo. Malas lang talaga ni Garrett dahil pinakawalan ka pa niya. Tipid akong ngumiti. Mom, let's forget the past. Wala na pong pag-asa para magkabalikan pa kami ni Garrett. Wika ko sa kanya. Nahihiya naman siyang ngumiti. Did I make you uncomfortable? Ako lang kasi iha ang nangihinayang sa desisyong ginawa ng anak ko. Siguro nga way na rin yon para matupad mo mga pangarap mo. Look at you now. Ang layo na ng narating mo. Sa tingin ko, si Garrett ang naging dahilan para tuparin mo ang mga pangarap mo. Tipid lang akong ngumiti sa kanya. Halata namang si Garrett ang naging malas sa buhay ko. Kumain ka na ba? Gusto mo ba sabay na tayong kumain? Pag-iiba niya ng usapan. Wala naman pong problema sa akin, sagot ko. Okay lang ba kung kasama natin si Celine? Pagpapaalam niya naman na ikinatango ko. Wala namang problema sa akin yon. Saka kung ano man ang naging kasalanan ng mga magulang niya sa akin, hindi ko siya idadamay dahil wala siyang kinalaman doon. Pagdating ng lunch break, lumabas na ako ng office ko. Sakto naman na dumating si Mommy Dahlia kasama si Celine. Sasakyan ni Mommy Dahlia ang ginamit namin. Katabi ko si Celine kaya't nakatingin lang ako sa kanya. Kung nabuhay lang sana ang anak ko, kasama ko na rin sana siya ngayon dahil magkasing edad lang naman sila. Mapait akong ngumiti at saka ko iniwas ang paningin ko. Ramdam ko pa rin ang kirot sa puso ko dahil sa pagkawala ng anak ko. Pagdating namin sa luxury restaurant, umorder na kami kaagad ng pagkain namin. Anong gusto mo? Malambing na tanong ni Mommy Dahlia. Tinuro naman ng bata ang gusto niya. Magdadalawang taon pa lamang ito. Nakuha ni Celine ang mga mata ni Michelle pero hindi ko alam kung bakit wala akong makitang resemblance nila ni Garrett. Siguro dahil babae ang anak nila at kay Michelle nagmana ng itsura. Binalik ko na lang atensyon ko sa menu at sinabi na sa waitress ang order ko. Hindi ba siya binibisita ni Michelle? Tanong ko habang naghihintay kami ng order namin. Minsan siyang bumisita, nitong umuwi lang siya pero hindi niya kilala ang bata. Iniwan niya naman kasi kaagad kay Garrett. Naawa naman ako sa bata dahil hindi marunong mag-alaga si Garrett. Tumango na lang ako. Ramdam kong nahihiya si Mommy Dahlia dahil inampun niya ang bata.
Wala namang problema sa akin yun. Kahit na sabihin niya na hindi niya matatanggap ang anak ni Michelle at ni Garrett, di pa rin niya maiiwasan ang lumambot ang puso niya para sa bata. Wala naman tong kasalanan. Napangiti lang ako. Nang dumating ang mga order namin, kumain na kami. Kitang-kita ko kung paanong asikasuhin ni Mommy Dahlia si Celine. Tahimik lang akong nakamasid sa kanila. Nang tumingin sa akin ng bata, napatingin din ako sa kanya. Matamis siyang nakangiti sa akin. Iniwas ko ang paningin ko at saka ko pinagpatuloy ang pagkain ko. She is still my niece. Malapit pa rin ang loob ko sa kanya kahit na siyang naging dahilan kung bakit nasira ang marriage life ko. Siya ang pinili ni Garrett kaysa sa magiging anak sana namin. Napabuntong hininga na lang ako. Na makita kong may kanin sa gilid ng labi niya, inalis ko yon na para bang may sariling isip ang kamay ko. Napatingin sa akin si Mommy Dahlia. Iniwas ko ang paningin ko at muling kumain. Bakit ko pa nga ba pinapakilaman ng bata? Sa paglipas ng mga araw, lalo kong naging abala sa paghahanda para sa runway show. Nagtungo na ako sa conference room para sa meeting namin. Pagpasok ko, nagsitayuan silang lahat para magbigay ng galang sa akin. Maupo na kayo, utos ko. Tiningnan ko ang nasa left, sila ang mga magiging model. Magsisimula na sana akong magsalita nang bigla bumukas ang pintuan at pumasok si Michelle. Nanatiling blanco ang mukha ko. Anong ginagawa niya dito? Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makaupo siya sa tabi ko. Nginitian niya ako na tila ba nangaasar. Desiree, what is she doing here? Tanong ko sa isang designer din. Siya ang pangalawa sa akin. Isa siya sa mga model, Miss Cassandra. Napakunot ang noo ko. Di ko nakita ang pangalan ni Michelle sa mga model na ipinasa sa akin nung nakarang linggo. What? Bakit hindi niyo sinabi sa akin to? Isang linggo nang nagre-rehearse ang mga model, kasama rin ba siya doon? Umiling naman si Desiree. Bakit kailangan ko mag-practice? Kung di mo naaalala, isa akong sikat na model at hindi ko kailangan na makipagsabayan sa mga baguhan lang. Pagmamayabang ni Michelle. Seryoso ko siyang tiningnan. Siguro naman hindi issue to sa'yo, dagdag pa niya. It is an issue, Miss Michelle. First of all, walang nagsabi sa akin na kasama siya sa mga model list. Tapos ngayon naman, wala man nang nagsabi sa akin na hindi pala siya umaattend ng mga rehearsal. Everyone else showed up. This show runs on discipline. Maotoridad itong wika. Napapayo ko ang mga kasama ko dahil sa tono ng boses ko. Hindi ko gusto to. Wala man lang nag-update sa akin kung kailan sa susunod na linggo ng runway show. Alam ko na kung paano maglakad, Miss Cassandra. I've done this kind of show before. Pagmamalaki niya. Tinaasan ko siya ng boses. Experience doesn't replace commitment. Seryoso at malamig kong wika. Bakas naman ang inis sa mukha ni Michelle. Wala akong pakialam kahit na siya pa ang pinakasikat na model. Hindi ko siya kailangan sa team ko kung magmamataas siya sa mga kapwa niya model. Inis akong tinignan ni Michelle. Are you questioning my professionalism? Aniya sa akin. I am questioning my priorities. This collection is built around timing and precision. Tinaasan niya ako ng kilay. I am still the one wearing your centerpiece design. Nginisian ko siya. Sino nagsabi sa kanya na siya magsusuot ng centerpiece design ko? Hindi ikaw ang magdedesisyon, Miss Michelle. Like what I said, wala akong pakialam kung isa kang sikat na model. Ako ang mamimili kung sino magsusuot ng centerpiece ko. Siguro kung nalaman ko ng mas maaga na kasama ka pala sa model list, baka napag-isipan ko palalo na kapag nakita ko kung paano ka maglakad. Sagot ko sa kanya. Tahimik lang naman silang lahat habang inis na si Michelle sa akin. Hindi ikaw ang masusunod dito, Michelle. Sinimulan na namin mag-usap tungkol sa mga dapat gawin. Nang matapos ang meeting ay una na akong lumabas. Nakasunod naman sa akin si Desiree. Bakit di mo man lang sinabi sa akin na kasama pala si Michelle sa mga model? Tanong ko sa kanya. Napayuko naman siya. Pasensya na, Miss Cassandra. Mukhang di updated ang list na ibinigay sa'yo. Napabuntong hininga na lamang ako. Akma na sana akong babalik sa office ko nang harangan ako ni Michelle. Seryoso ka ba? Masyado ka nang namimersonal, Cassandra. Sa last mo ko ilalagay, I deserve to be in the center. Hindi yung shadow lang ng baguhang model. Nagingit-ngit ang mga ngipin niya sa inis. Pinag-cross ko ang mga kamay ko sa dibdib ko. Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi ko alam na kasama ka sa mga list. Hindi ko na problema yon kung di nila sinabi sa'yo. Hindi ako pang likod lang, Cassandra. Alam mo, una pa lang kung gaano ako kasikat na model. Napangiti ako sa sinabi niya at saka siya tinanguan.
Oo, alam ko. Pero dahil nasa team kita ngayon, ako ang masusunod. Gusto mo palang isuot ang pang centerpiece ko pero ngayon ka lang nagpakita sa akin? Di ka man lang pumupunta sa mga rehearsals. Hindi dahil isa ka ng sikat na model na sumali lang sa team namin, i-consider na kita kaagad. Someone deserved that place at hindi ikaw yon, Michelle. May diin kong sagot sa kanya at saka ko siya nilampasan. Pagsisisihan mo to. Sigaw niya pero hindi ko na siya nilingon pa. Bumalik na ako sa office ko at ipinagpatuloy ang mga hindi ko natapos na trabaho. Ilang araw na lang ang natitira para sa runway show. Nagtungo ako sa rehearsal place ng mga model para makita ko silang lahat. Surprise visit lang. Tahimik lang akong pumasok, pinanood silang lahat. Where's Michelle? Tanong ko nang hindi ko na naman siya makita. Nasa dulo, ma'am, sagot ni Desiree. Tiningnan ko ang pwesto ni Michelle. Napapailing at napapabuntong hininga na lang ako sa kanya. Nilapitan ko siya. Bahagya pa siyang nagulat nang makita ako pero mabilis din niyang binagong ekspresyon niya. Wala ka ba talagang gagawin kundi magsayang ng oras? Kapag may nangyari sa araw ng runway show, sisiguraduhin ko. Ito na ang una at huli mong makakasama ka sa team ko. Pagbabanta ko sa kanya. Para saan pa ang rehearsal? Mag-aalala ka sa gagawin mong center dahil masyadong lampa. Sagot niya at saka niya tiningnan si Elise. Tiningnan ko rin si Elise. Nahihiya naman siyang napayo ko. Mistakes in rehearsal is normal. Kaya nga nagpa-practice at hindi dahil mas marami ka ng experience, dapat exempted ka na sa mga practice. Make sure na magiging maganda ang kalalabasan ng performance mo, Michelle. May diin kong wika sa kanya pero tinaasan lang niya ako ng kilay. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Pinanood ko ang mga model habang si Michelle naman nakaupo lang din at nanonood. Nang matapilok si Elise ay bigla na lamang tumawa ng malakas si Michelle. I'm sorry po, Miss Cassandra. Nahihiyang hinging paumanhin ni Elise. Hindi ako istrikto pero kapag nakikita ko na ginagawa niyang best niya, sapat na sa akin yon. See? Tingnan na lang natin kung sinong mapapahiya sa araw ng runway show. Pagmamayabang na naman ni Michelle. Continue, maotoridad kong wika. Alam kong nape-pressure lang si Elise dahil sa mga sinasabi ni Michelle. Maaaring nawawala lang siya sa focus. Elise, if you want to be a famous model, you dress the part. But if you want to be a timeless one, you remember why you started. Fame will follow, applause will fade. But your purpose is what carries you down the runway. Sa araw ng runway, walk as yourself, not as the name they shout. That's how you turn success into legacy. Making mistakes is normal. That is part of your journey. Wika ko sa kanya. Nahihiya naman siyang tumango sa akin. Narinig naman naming tumawa si Michelle. Sa tingin mo ba, giving a message to them, magiging maayos ang performance nila? Naiiling niyang wika. Alam kong na dahil kay Michelle nasisira ang confidence ng mga model ko. Napangisi lang ako at saka ko tinignan si Elise. People will always judge what they don't understand. They will look at you and decide who you are before you even take a step. But remember this, you are chosen not because you fit their expectations, but because you have something real. Let them talk. Your job is not to convince them, but to walk with confidence and let your work speak. Every judgment fades the moment you own the runway. Dagdag ko pa. Napapangiti naman si Elise. Lahat sila tiningnan ko. Tandaan niyong lahat, kung magpapadala kayo sa panghusga ng ibang tao dahil lang sa may mas nakakataas sa inyo, kayo ang talo. Anas ko pa. Kita ko naman ang paliwanag sa mga mukha nila. Tiningnan ko si Michelle na inirapan ako. Pagkatapos ko silang kausapin, lumabas na rin ako. Siguraduhin lang ni Michelle na magagawa niya ng maayos ang performance niya for that night. Napakunot ang noo ko nang makita ko si Garrett na nasa labas ng office ko, kinakausap ang sarili. Anong ginagawa niya dyan? Para siyang tanga sa ginagawa niya. Nilapitan ko siya nang di niya napapansin. Cassandra, food for you? Ay, paano ko ba dapat nasabihin yon sa kanya? Napailing na lamang ako sa kanya. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko sa kanya na ikinagulat niya. Mabilis niyang tinago ang hawak-hawak niya sa likod niya. Kanina ka pa ba dyan? Tanong niya. Oo, narinig ko yung sinasabi mo. Nahiya naman siya at saka siya napayo ko. Nilabas niya ang hawak-hawak niya. Ano kasi, binilan kita ng paborito mo, baka gusto mo lang kumain? Nahihiyang wika at saka inabot sa akin ang pagkaing dala-dala niya. Kinuha ko yon at saka siya nilampasan at pumasok na ng office ko.
Alam ko may gusto pa siyang sabihin pero sinarado ko na ang pintuan ko. Tiningnan ko ang dala niya at saka ko yon inilagay sa basurahan. Wala akong tiwala sa katulad niya. Baka malason pa ako o magayumas sa mga bigay niya. Mabilis na lumipas ang araw at ngayong gabi na ang runway. Handa na kaming lahat pati na mga models. Alam ko kinakabahan silang lahat dahil mga baguhan pa lang sila. Napatingin ako kay Michelle na naglo-lollipop pa. Wala na talaga akong magawa sa kanya. Sana lang maging perfect ang performance niya. Kahit na nilagay ko siya sa likod at kung talagang magagawa niyang maagaw ang atensyon ng mga crowds, magagawa niya yon kahit nasa likod pa siya. Sikat at kilala siyang model, hindi ba? Pumesto na ako sa harap ng mga crowd. Umatendan si Mommy Dahlia at Garrett. Nagsimula na ang paglalakad nila. Napapatango at napapangiti na lang ako dahil may improvement naman sa performance nila kaysa nung last week na nakita ko sila. Tahimik akong pumalakpak. Sunod-sunod na silang lumabas hanggang sa makita ko si Michelle. Pinakita niya ang pinakamaganda niyang ngiti. May mga nakakilala sa kanya kaya't napunta sa kanyang atensyon. Pinagsawalang bahala ko yon pero habang tumatagal, nasa kanya na ang atensyon dahil kilala siya. Pinag-cross ko ang mga kamay ko sa dibdib ko. Hindi ko pinagsisisihan na si Elise ang inilagay ko sa center, kahit mas magaling at mas may experience na sa kanya si Michelle. Sino bang designer? Bakit nilagay niya sa huli si Michelle? Mas maganda sana kung siya yung nasa center. Bulungan ng mga nasa harap. Napapatingin sa akin si Mommy Dahlia pero wala akong pakialam sa pinag-uusapan nila. May tiwala ako sa mga model na pinili ko. Nagpalakpakan na silang lahat. Nang makita ko ni Elise ay nginitian ko siya. Lalo naman siyang napangiti na makita ko. I know you can do it. Nagtagal pa ng 1 oras ang runway show hanggang sa last walk na nila. Si Elise na ang nasa gitna nito. Napabuntong hininga ko. Wala naman akong kabang nararamdaman. Alam ko sapat ang naging experience ko bilang designer sa mahigpit 2 taon. Si Elise ang huling lalabas ngayon dahil siya ang nasa center. Nang lumabas si Michelle, nagpalakpakan silang lahat. Pero di pa man siya nakakarating ay sa gitna ng bigla na lamang siyang matapilok. Napasinghap ang mga nanonood. Ngumiti pa rin si Michelle. Alam niya namang itamang pagkakamali niya pero habang tumatagal tila ba sinasadya niya ng masira ang gown ako mismo ang gumawa. Napaigting ang pangako sa ginawa niya. Nakarating siya sa gitna at kitang-kita ang sira ng slit ng gown. Nanatili akong kalmado pero nang tumalikod siya, kitang-kita ang punit sa likod nito. Muli siyang natapilok habang naglalakad but this time bumagsak na siya sa stage. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi man lang siya nag-rehearse na suot ang gown niya sa last walk. Nagsimulang nagbulong-bulungan ang mga nanonood. Nawala lang atensyon nila kay Michelle nang lumabas na si Elise. Lahat sila ay namangha sa kanya. Napangiti ako dahil sa nagawa niya. Nagsimula na rin siyang pag-usapan dahil deserve niya ang center. Na makompleto silang lahat sa stage ay bumalik ako sa backstage. Malapit nang matapos ang runway show. Makalipas sa ilang minuto, bumalik na silang lahat ng backstage. Huling lumabas si Michelle. Isang malakas sa sampal kaagad ang ginawad ko sa kanya na kinagulat nilang lahat. Ramdam ang tensyon sa backstage. Lahat sila'y nakatingin sa aming dalawa. Ano bang problema mo? Galit na sigaw ni Michelle sa akin. Tinatanong mo pa ako kung anong problema ko? Alam kong sinadya mong ginawa mo. Nung una alam kong normal na natapilok ka, pero yung mga nangyari sa sumunod, sinadya mo na yun. Kala mo nakakatuwa yung ginawa mo? Hindi mangyayari yun kung komportable ang design mo. That is your fault. Dahil gumagawa ka ng gown na hindi naman komportable sa model mo. Sigaw niya sa akin. Kasalanan ko pa yung nangyari? Dugo, pawis at mga daliri ko ang ibinuhos ko sa gown na yon, Michelle. Pero sinira mo lang. Hindi ka nagpapaka-professional sa trabaho mo. Sumali ka ba sa team ko para sirain mo lang ang gawa ko? Is that your plan? Sinabi ko sa iyo na mag-rehearse ka suot ng mga gown na naka-assign sa iyo, pero masyado kang confident. Next time, I won't allow you to wear my gown. Akma na sana akong tatalikod nang magsalita siya ulit. Bakit kasalanan ko pa? Totoo namang hindi komportabling isuot ng mga gown mo eh. Bakit akong kailangan mag-adjust? Sinadya mong gawing masikip ang gown na naka-assign sa akin para ipahiya mo ako, di ba? Kasalanan ko pa bang mabilis masira ang gown mo? Muli ko siyang hinarap at saka siyang initian. Kung sa tingin mo masisira mo ang pangalan ko sa ginagawa mo, then let's see.
Paghahamon ko sa kanya at saka ko siya tinalikuran at hinarap na silang lahat. Napatingin ako kay Mommy Dahlia at kay Garrett na tahimik palang nakamasid sa amin. I want to sincerely praise each of you for your incredible poise, confidence, and professionalism. Your hard work and dedication are what made this runway show not only a success but truly unforgettable. Good job, everyone. Papuri ko sa kanilang lahat. Pinalakpakan naman nila ang mga sarili nila. I would like to invite all of you to join me in celebrating this amazing achievement together. My treat. Alas ko sa kanila. Tuwang-tuwa naman silang lahat at bakas ang excitement sa kanila. Thank you so much, Cassandra. Wika ni Mommy Dahlia nang lapitan niya ako. Hindi ako makakasama sa celebration nyo, pero ako nang bahala sa magagastos ninyo. Aniya na ikinangiti ko. Nagpaalam din siya kaagad kaya kami na lang ang naiwan. Napatingin ako kay Garrett na nakangiti habang nakatingin sa akin. Pwede ba akong sumama? Tanong niya. If you want. Sagot ko na ikinangiti niya naman. Ang mga staff na nag-aasikaso para maibalik sa kumpanya ang mga gown. Sinabihan ko na silang sumunod na lang sa resto bar kung saan kami magsa-celebrate. Nauna ang ibang mga model at designer sa lugar habang naiwan pa ako dahil kailangan kong masiguro na maiiwan naming maayos ang pinangyarihan ng runway show. May mga kinausap na rin akong mga tao bago ako nakasunod sa kanila. Paglabas ko, napatingin ako kay Garrett na naghihintay. Mukhang nakaalis na silang lahat kaya hinintay na kita. Sabay na tayong sumunod sa kanila, aniya. Tumango naman ako. Sasama ako. Napatingin ako sa likod ko. Akala ko nakaalis na si Michelle pero nandito pa pala siya. Tinignan niya si Garrett. Sasama ako sa ayaw at gusto ninyong dalawa. May diin niyang wika at saka siya pumasok sa passenger seat. Napapailing na lang ako sa kanya. I'm sorry, Cassandra. Hindi ko alam na sasama pala siya. Okay lang ba sa'yo kung sa backseat ka na lang? Gustuin ko man na sa passenger seat ka pero baka magkagulo lang. Hinging paumanhin ni Garrett. Di ko na lang siya sinagot at sumakay na ng backseat. Tiningnan ko si Michelle na nakasunod ang tingin kay Garrett hanggang sa makasakay to sa driver's seat. Grabe ang tensyon, hindi ba? Sabi nga nila, patience has its limits. Nakita natin ang transformation ni Cassandra. Hindi na siya yung dating basta-basta lang paaapi. Yung sampal na yon, hindi lang yon para sa nasirang gown, kung hindi para sa lahat ng pambabastos ni Michelle sa trabaho at sa pagkatao niya. Sa tingin niyo ba mga kastorya, naging masyadong mabilis ang kamay ni Cassandra? O kulang pa yon para sa isang taong gustong manabotahe sa pangarap ng iba? At eto naman tayo kay Garrett. Hanggang ngayon ba naman pagkain pa rin ng suhol? Mukhang di pa rin niya kilala ang bagong Cassandra. At sa huling eksena, nakita niyo yon. Kahit sa loob ng sasakyan, hindi pa rin nagpapahuli si Michelle. Talagang sa passenger seat pa sumalampak ha? Pero bilib din ako kay Cassandra. Pinili niyang maging kalmado at sa backseat na lang pumesto. Pero hanggang kailan niya kayang tiisin ang presensya ng dalawang taong naging dahilan ng pinaka-maitim na bahagi ng buhay niya? At ano kaya ang susunod na hakbang ni Michelle matapos siyang mapahiya sa runway at masampal sa backstage? Sabi niya, pagsisisihan daw ito ni Cassandra. Kayo, ano ang masasabi niyo sa ginawa ni Michelle sa runway? Sinadya niya ba talaga o karma lang? I-comment niyo ang inyong mga saloobin at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa susunod na kabanata. Muli, ito ang inyong narrator, nag-iiwan ng katagang. Ang tunay na reyna kahit ilagay mo sa likuran, ang ningning ay hindi kailanman matatakpan. Hanggang sa muli.